Nakakapagod talaga yung maghapon na ito. Ang dami nating nilakad, ang dami nating inasikaso ngayong Sabado. At syempre dumagdag pa yung pag ikaw ay nagtitinda, gusto mo makabenta ka, kaya yung isang dealership dito sa Regina ay inaalok kami na kumuha ng bagong sasakyan. Sinubukan lang namin at tinest drive natin, inuwi natin sa bahay for overnight, pinayagan tayo. Ganito kasi dito sa sa mga dealership. So hanggat maaari i-convince ka nila na kunin yung sasakyan, pero kung hindi ka wais at kung madali kang ma-attract sa mga ganong kumbaga business na ginagawa nila, medyo mapapakuha ka talaga, lalo na kung yung sasakyan ay pinapangarap mo. Hipokrito naman ako kung sasabihin kong ayaw ko yung sasakyan, di ba? Napakaganda ng sasakyan. Sa Pilipinas nga, sabi ko nga, bisikleta at motor yung gamit natin. Samantalang dito ay kahit papano ay napakalaki ng iginaan sa transportation. At malaking biyaya yon para sa aming mag-asawa mula sa Panginoon na inaalok kami ng ganon na kagandang sasakyan na never ko pang hinawakan sa buong buhay ko. May dati na tayong sasakyan, pero sabi nga natin may mga plano tayong inilalatag at saka na natin i-detalye. Ang mahalaga ngayon ay mabigyan ko kayo ng impormasyon sa mga tanong ninyo. Yung pinakita ko sa inyo kanina is just to inspire you na mga kababayan ko, hindi iyon pagyayabang, kundi ang sasakyan kasi dito ay kumbaga it is a need, hindi more on wants. It is actually a need para nang sa ganun makapagpatuloy ka sa pagtatrabaho. Although pwede naman yung transportation na iba katulad ng bus or taxi, kaya nga lang kung magta-taxi ka, mag-Uber ka, medyo mamamahal ng konti, mag-bus ka na lang, di ba? Mas makakamura ka pa. Kaya lang yung time mo kasi is in between 30 minutes to 1 hour minsan ang paghihintay. So depende no yung ikot ng bus. Lalo na dito sa amin sa Regina, napakalamig, sobrang init kung mainit, sobrang lamig kung malamig naman. So ibig sabihin, ang sasakyan dito sa amin talaga is a need. Alam yan ng mga kababayan natin dito sa Regina, dito sa Saskatchewan, Central Canada, extreme ang panahon. Kaya nga, ang pag-uusap natin dito, nabanggit natin yung pagtatrabaho is about the open work permit, kasi napansin ko sa mga naunang talakayan natin o naunang pag-uusap natin na napakarami sa inyo ang kumbaga nagnanais na makapasok sa ganitong kategorya no? At sad to say, ang open work permit po ay hindi po para sa lahat at hindi para sa mga gusto lang magtrabaho. Kukunin yung pathway na ito, hindi po ganun kadali yung open. Bagaman sa salita ay napakadali nito from the word open work permit, kaya nga lang ay dadaan pa rin tayo sa ibang proseso nito no. At yun ang iisa-isahin natin. Hindi natin i-detalye lahat, kundi who are qualified doon sa tinatawag nating open work permit, noong sa ganon ay makapasok or maging isa sa mga stream or pathway dito sa Canada. Huhugutin natin yung information ng pag-uusap natin ngayon from cic.gc.ca, at yan ang ating pag-uusapan, who can apply for a work permit. So isa-isahin natin ano. Huwag na tayong paligoy-ligoy na pa, diretsuhin na natin 'yun ano. Sabi dito, pwede kang maging eligible para sa mga nagtatanong po kung sino ba ang pwede ba ako diyan, o pwede ko bang gawin yan as may pathway papunta sa Canada, yung tinatawag nating open work permit. So ito na po yung kasagutan ninyo. Although nabanggit na natin dito sa mga nakaraang vlog natin, sa mga nakalipas pang vlog natin, pero ang pag-uusapan natin dito specifically ay who are qualified in applying for an open work permit. So yan ang pag-uusap natin ano. So number one, sabi dito, an international student who graduated from a designated learning institution and are eligible for a postgraduate work permit program. So ibig sabihin, kapag ikaw ay isang estudyante dito sa Canada, nakapag-apply ka, yung isang international student kasi is another way to come here in Canada and to live here in Canada.
So, karamihan sa mga gumagawa niyan ay mga estudyante, mga young professionals at mga gusto mag-aral dito sa Canada at ipagpatuloy nila yung kanilang buhay dito. Pero dapat ang applyan ng mga international students na ito ay yung tinatawag nating may DLI o yung designated o mga designated learning institutions. Hindi lahat ng universities at hindi lahat ng polytechnics o colleges dito sa Canada ay dito sa Canada ay nagbibigay ng tinatawag nating post-graduation work permit, PGWP kung tawagin natin. Hindi sila lahat, kumbaga pili lang din. So nasa website din yan. Ililink ko itong link na ito down below at hanapin ninyo yung mga nag-o-offer ng mga colleges and universities dito sa Canada na pwede kung ito ang stream na gagamitin nyo. After that, you can apply for a PGWP, syempre open work permit para na sa ganun makahanap kayo ng trabaho ninyo and makahanap later on makatanggap later on ng job offer para na sa ganun maka-apply kayo ng inyong permanent residency to Canadian citizen pagdating ng panahon. So, international student yung pong nauna. Number 2, kung ikaw ay estudyante na hindi mo na ma-meet yung mga pangailangan mo dito sa Canada, you are no longer able to meet the cost of your studies, yung tinatawag nating destitute student, at talagang halimbawa nagkaroon ng emergency sa Pilipinas, kung sa Pilipinas, halimbawa, hindi ka naman padala, nagkukulang na pera mo, ganyan, medyo maharap ka sa krisis, pwede ka mag-apply basta panindigan mo lang o kaya naman i-prove mo sa Government of Canada na talagang ikaw ay nakabilang sa destitute student and you can apply for an open work permit para na sa ganun ay makahanap ka ng trabaho mo at maipagpatuloy mo yung pag-aaral dito sa Canada. So, pwede po yun. Ano? Nangyayari ba ito? Marami po tayong mga naging katrabaho rin na ganito ang naging sitwasyon at ganito ang ginawa nila. Pero noong mga panahon na yun, hindi pa naman ako interesado sa mga ganito. At alam ko lang, tatrabaho ako, so hindi ko na binigyang diin. So kung gusto nyo pang malaman, just go to cic.gc.ca para na sa ganun malaman niyo what are the requirements with regards to this. Isa pa, if you have an employer-specific work permit and are being abused or at risk of being abused in relation to your job in Canada. Ito yung tanong ng isang kabayan natin noong nakararaan na kung siya daw ay naabuso at may police report siya at pwede raw pa siyang maka-apply as open work permit holder dito sa Canada. I may say nandito na, hindi ko sinasabing tahasan, hindi ko alam yung nangyari sa kanya and hindi ako legal na nagpapayo. Sabi ko nga, this is a disclaimer para sa lahat at ito ay pinag-uusapan lang natin base sa mga naririnig din natin at nababasa natin dito sa cic.gc.ca na kung saan sinasabi kung ikaw ay mayroong employer specific at inabuso ka, pwede kang mag-apply ng open work permit. Kung halimbawa naman, sir, inabuso ako, wala akong report, mas mainam siguro mag-report ka para na sa ganun may dokumento ka na talagang inabuso ka o kaya may pang-abusong nangyari. Kasi gagawin nila itong ebidensya. I'm sure na hahanapin ito sa iyo. Isa pa nga, if you applied for permanent residence in Canada, kung halimbawa yung pathway mo ay pwede kang mag-apply as permanent residence dito sa Canada. Halimbawa, no, yung isang kilala natin, nag-apply yung kanyang asawa ng work permit and then later on, nag-apply din siya ng tinatawag nating permanent residency. Kinuha niya yung asawa niya dahil naka-apply na sila as a permanent resident dito sa Canada. Pwede na rin niyang kunin yung kanyang asawa as open work permit. So, ganun yung nangyari sa kanya. So, sa matuling sabi, kapag ikaw ay naka-apply na as permanent resident dito sa Canada, kasi ang length ng application ng permanent residency ay medyo mahaba. Nung nakararaang taon, ang sabi 18 months, hindi ko na po alam ngayon kung ilan. Tignan nyo na lang sa processing time dito pa rin sa website na ito at makikita nyo doon na sinasabi na kapag medyo matagal, inire-recommend nila na mag-apply ng either work permit or open work permit kapag naka-apply na kayo ng permanent residency para makarating na kayo dito sa Canada habang hinihintay yung result ng permanent residency ninyo. Isa pa dito, if you are a dependent family member of someone who applied for permanent residence. So ito na yung binabanggit natin kanina, no? Mas specific na ito. Halimbawa, ako ay nag-apply as a work permit visa holder and then dahil gusto ko nang pumunta sa Canada,
Mag-a-apply ako niyan para within 6 months siguro makarating na ako sa Canada, wala pang isang taon. And then ngayon, ang i-apply ko naman yung spouse ko, yung kabyak ko bilang principal applicant ako. Yung kabyak ko ngayon, ang i-apply ko as open work permit para makasama ko naman siya. And then yung mga anak ko naman ay pwede kong i-apply ng visa or as visa holder o kung ano pa man ang pwede sa tinatawag nating temporary residence visa sa mga anak ko. And then pupunta kami sa Canada ng sabay-sabay, pwede po yon. So doon sa work permit, yung asawa ko ang in-apply ko as open work permit. So isang halimbawa lang po yun, ano? Kasi allowed na ako na i-apply sila o siya, yung asawa ko, ng open work permit dahil naka-apply na po ako ng permanent residency. Ibig sabihin, prerequisite pa rin po na makapag-apply ng tinatawag nating permanent residency dito sa Canada bago po maka-apply ng open work permit yung kabyak mo o ikaw mismo na nagnanais mapunta dito sa Canada. Isa pa sa napakagandang programa, if you are a spouse or common law partner of an applicant of the Atlantic Immigration Pilot Program. So, ibig sabihin, kung asawa ka o kaya naman common law ka, partner ng isang aplikante dito sa tinatawag nating Atlantic Immigration Pilot Program, hindi na po siya ngayon pilot, kundi program na po siya. Ano po ang ibig sabihin nito? Na permanente na po ang tinatawag nating Atlantic Immigration Program, AIP, from pilot program. So, nangangahulugan po ngayon na siguro, after na maka-apply ka o kaya naman pwede mong isabay yung tinatawag nating asawa mo o yung spouse mo kapag on the process na o kaya naman na-approve ka na sa iyong work permit o kaya permanent residency dito sa AIP, para nang sa ganon, makasabay mo siyang mapunta dito sa Canada as open work permit. The same pa rin po habang hinihintay yung result ng permanent residency ninyo. Isa pa nga, if you are refugee claimant, protected person, or their family member. So, ibig sabihin, kung claimant ka at refugee ka, karamihan sa mga binibigyan nito ay mga refugee na galing sa ibang bansa, from the word refugee. Hindi ko alam kung meron tayong mga kababayan na ganito, meron siguro, pero hindi ito familiar sa atin, ano, na yung ganitong estado, ano, unless meron talaga. Meron siguro, pero hindi common, sabi ko nga. Ito ay common sa mga kaibigan natin, sa mga taga Middle East, yung nakaraan nga yung sa Syria, hindi ba? At ngayon nga yung war dito sa Ukraine at Russia ay sinasabi nila na medyo matadagdagan yung numbers ng mga refugee papunta dito sa Canada at mabibigyan ng mga papel and they can apply for or as an open work permit holder para sa ganun ay makapagtrabaho din sila at kumbaga, may legal status sila na makarating dito sa Canada, no? Pangatlo sa panghuli ay are under an enforceable removal order. Nako, masakit po ito. Wag po itong mangyayari sana naman sa atin. Ano? Yung binigyan tayo ng notice na tayo ay pinalalayas dito sa Canada. Karamihan itong nangyari sa mga work permit holder at meron din sa mga permanent resident, kumbaga. At sa mga work permit holder, halimbawa nakagawa kayo yung ilan ng mga hindi magandang gawain at habang nililitis ay magbibigay ang notice ng CBA, Canadian Border Authority, Immigration, tawagin natin, common, ng notice na dapat lumabas ka ng bansa. Sabihin natin 30 days, isang taon, depende sa sasabihin nila, no? At kung halimbawa unenforceable o hindi tutuloy o kaya naman ay na ilagay sa proseso at hindi ka mapapaalis dito sa Canada, pero nandun pa rin yung unenforceable removal order, ibig sabihin pwede kang mag-claim ng open work permit pero hindi ito magandang, kumbaga, pathway. Ibig sabihin kasi may tatak ka na kumbaga may ginawa kang hindi maganda. Basta hindi ka lang inadmissible, ang sabi dito, you can still apply for an open work permit. Huwag naman tayo sana aabot sa ganun, ano? Halimbawa, na gumawa ka ng kabalbalan, in-orderan ka na umalis ka ng Canada within 30 days, pagkatapos binawi ng Canada, pag-aaralan muna, so pwede ka mag-apply as open work permit. Pag sinabi naman natin na temporary resident permit holder,
Basically, ikaw ay inadmissible dito sa Canada. Ibig sabihin, nasa Pilipinas ka pa lang, nasa ibang bansa ka pa lamang, nabigyan ka na ng order na inadmissible ka, pero papayagan ka ng Government of Canada na mapunta dito sa Canada para nang sa ganon, hindi ko alam kung anong purpose nila. Siguro para mapatunayan na admissible ka o katanggap-tanggap ka pa rin dito sa Canada. So tingnan natin, napakalaki ng puso ng Canada dahil kahit na sinabi na inadmissible ka na, tatanggapan ka pa rin dito sa Canada. At usually nangyayari ito kapag binanggit na natin doon sa, hanapin nyo yung vlog natin about sa work permit, kung sino-sino yung mga taong inadmissible dito sa Canada. Halimbawa ay nagsimula ka ng kudita, halimbawa nagsimula ka ng tinatawag nating kaguluhan, malawakang kaguluhan sa isang bansa, pwede kang ma-ban, inadmissible dito sa Canada at hindi ka papuntahin dito sa Canada. But sabi nga dito, pwede ka pa rin mag-apply pero hindi natin alam kung hanggang saan yung extent o hanggang saan mag-extend yung tinatawag nating open work permit pagdating ng panahon. Kaya mahirap talaga na-involve sa makaguluhan na napakalalaki. Halimbawa, mga kudita, mga political na kung ano-ano mga nandyan, pwede kang maging inadmissible talaga dito sa Canada. At ang panghuli dito para maging eligible tayo sa tinatawag nating open work permit ay yung mga young worker natin who are participating in a special program. Pag sinabi nating young worker who are participating, halimbawa dito yung Canadian World Youth Program, yung mga ganon, mga organized youth program ng Government of Canada o kaya ng mga provinces para mga ganon, special program, international student, para mga ganon, you are applied or you can apply for open work permit dito sa Canada. At dapat, sabi nga natin, lahat ng mga nabanggit ng Government of Canada dito sa ating pinakita sa inyo, dapat na ma-meet ninyo lahat ng documents, lahat ng mga requirements sila para nang sa ganun ay mabigyan kayo ng tuluyan ng open work permit at maging daan ito para sa inyong permanent residency dito sa Canada. So ganoon yung technicalities kung sino yung pwedeng makakuha ng open work permit. So sad to say, sabi ko nga, hindi ito po pwedeng basta-basta gawin nyo lang na halimbawa nasa Dubai ka, sir gusto kong mag-apply, single ako, wala akong pamilya dyan, gusto kong magpunta dyan as open work permit. So, hindi po ganun kadali yun. Unless may work permit ka na, naka-apply ka na ng permanent residency, you can or you may do it. So, pero bakit po gagawin yun, di ba? Meron ka ng work permit at naghihintay ka na lang ng permanent residency. So, kumbaga, ay para nang sa ganun, mas dumami pa yung avenue natin sa pag-apply dito sa Canada. At sana po ay may natutunan tayo sa ating pag-uusap ngayong araw. Tayo po ay hindi legal na nagpapayo. Disclaimer, hindi po tayo legal consultant. Kumonsulta pa rin tayo sa mga legal na mga consultant, immigration lawyers at sa mga registered na mga recruitment agencies natin dito sa Canada. So maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na. Paalam!